paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yun? Kaya ko po nasabing na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako laging nagperma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Medyo nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakali matumba ka dyan. Narinig po niyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor. Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Miss Stephanie Mascarenas, Yes, Mr. I'd like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging Lucky South 99 Corporation. Am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong final ko, initially is outsourcing. Lucky South 99 Outsourcing. At the time na nasa company po ako. So nag-iisa yan? Isang korporasyon yan? As far as I know po. Kasi if iniba po nila or nagano sila after 2019. Ang tanong ko, merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun lang po yung merong final Lucky ko. South 99 Corporation. So pinag-isa na yon. Kasi kasama ka as incorporator eh. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, hindi po kasi ako aware na my name was still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Okay. Ano ang position mo sa korporasyon? Initially po, HR manager. Tapos, pero marami po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa Whirlwind or Lucky South. Sa Dragon Wealth System po ako na-hire. Hindi ka aware. Pero meron After 2019. So, hindi totoo ito na meron kang total amount paid na 6 million. Hindi po, Mr. Hindi Chair. po totoo yun. May alam po akong amount is 9 million. Nung 6 nag-file million. po kami. Hindi totoo na ikaw ay may total amount paid capital na 6 million. Hindi totoo po. yun. Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon. May alam po ako. May napag-usapan po kami nung So, hindi boss. totoo na kayo po ay nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky South. dito sa Lucky South 99. Hindi po ako yung nagbayad. Hindi ikaw nagbayad, pero may nagbayad para sa'yo. Yes po. Sino po yun? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Anong pangalan po niya? Initially po explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ang kanyang posisyon sa korporasyon? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Sa Wala papers din. po. Siya rin po yung ano niyan. Yung boss din po yung nagde-decide. Si Mr. Wu din. Wu po ba? Anong pangalan niya? Duan Ren Wu po, Mr. Chair. Ano ang pangalan? Duan Ren Wu. Guana rin Wu. Duan Ren Wu. Ano po siya? Siya ba Chinese? Chinese National? po. Chinese It's national either po Chinese siya? or Taiwanese po. Okay. Mr. Chair, I'd like to make a motion that we invite Mr. Wu in the next hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair. What is the pleasure of the co-chair, Chairman Abante? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie Mascarenas, Okay, the who COMSEC, is not actually a member of the corporation. okay, the COMSEC is hereby directed to subpoena ba yan? Ano ba yan? Invitation Invitation to invite. to invite that particular personality. Okay. Go ahead. So Ms. Mascarenas, katulad po ni Ms. Baterna, sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo.
Alam ko po, Alam nag-usap mo. po kami. Pero initially po, outsourcing. And ang alam ko po is table games like Baccarat. Yun Ano po yun? yung, Ano po yun? ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag-ano. Kasi alam, Baccarat, alam ganyan, mo yung online pinasukan mo na casino. korporasyon. Alam mo legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y Pogo. Wala po akong idea about Pogo before. So, ibig sabihin, inaral ko alam po mo siya. legal ang korporasyon, Yes, pero alam wala mo kang legal. idea na ikaw daw ay Pogo. Eventually na lang po. To be Eventually honest. nalaman Yes, mo eventually na. na lang. Ilang buwan mo nalaman afterwards? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Miss Paterna? Actually, hindi po. Pero if ever po, Ngayon nagpunta lang kasi kayo ako nag-meet sa ano. ni Miss Paterna? Ganito po yun. Na-meet ko sa first time sa Senate. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Miss Paterna? No po, nung sa Senate yung first time. Okay, pero hindi mo alam na siya ay kasama sa korporasyon. Hindi po. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary. Yun din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oh, nakakapagtaka yung korporasyon ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Miss Paterna naman, tatanungin kita, kanina, nabanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office uli yun? Yung humahawak po ba ng Lucky South, Mr. Chair? Ano po yung law office na yun? Yung law office po na nabanggit ko po kanina, sila po yung humahawak po sa akin ngayon. Pero yung attorney po na humahawak ng Lucky South is yung nabanggit ko po Hindi. before. Nasabi mo sa aming investigation last time na naging corporate secretary ka, pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles, pero hindi ikaw ang gumawa, correct? Tama po, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Kay attorney Medina po. Sino pong attorney yun? Anong pangalan po ng attorney gumawa? Sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, Jared Medina po. Attorney Jared Medina. Jared Medina. Yes Andito po. siya last time, di ba? Andito po ngayon. Ando po sa attorney Medina. Andiyan po ba siya? Attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under oath ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh. Na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Your Honor, Tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? if I... Papakita namin sa inyo ang ang record namin dito. Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Miss Paterna? Your Honor, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Teka, of... sandali lang. Opo. Sinasabi ni Miss Paterna, ikaw eh. So, tinatanggi mo yon. Yes, Your Honor. Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya, hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Opo. Okay, so therefore, tinatanggap mo ngayon na ikaw ang gumawa. Mayroon po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung pong law office po namin, sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako nakakaalam lahat ng mga dokumento kasi may iba kaming mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung pong mga staff namin. Pero ikaw lang ang kilala ni Miss Paterna. Yung po kasi ay law office namin. Attorney General Medina po, from Medina, Flores, and So, Ophir. ibig sabihin, nagsisinungaling si Miss Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi. Hindi po. Nagsisinungaling si Miss Paterna? Yes o ikaw po. ang nagsisinungaling? Siya po. Miss Paterna, uulitin ko. Nabanggit mo ang pangalan niya. Hindi ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong ginawa ni Atty. Medina na nakilala mo siya? Yung may mga, pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign, yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Atty. Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair, kung Siya ang nakikita mo. Siya ang humaharap sa'yo. yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya napapirma sa'yo. Si Miss Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka. Nakikita mo siya. Anong ginagawa niya? Nung nakikita mo siya. Nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, office nakaupo. niya. Anong ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po.
Miss Attorney Medina, sinasabi po ni Miss Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, Yung po- inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. If I may explain po. Kaya po pinapirma yon kasi kaya po yung pong Alam mo, under oath ka, Yes po, abogado ka. yes po. Alam mo dapat ang ginagawa mo. Yes po. Hindi ba? Yes po. Last time, taga. Yes po. Last time, itinanggi mo na ikaw ang nagpapirma. Ngayon, inaamin mo na. Kaya nga po, if I may explain, Your Honor, kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma. Ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, logbook, ang proseso po sa opisina namin ay napakahigpit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yung manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yun ay dokumento mo. Yun po ang proseso ng pagpapapirma, sinasabi niya. Kung yun- Nakakapagtaka naman ng napakahigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma nyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Ms. Paterna sa amin. Your Honor, if I may, Mr. Chair, kaya po kami ganun kahigpit, kasi nga po, yan po iniwasan namin. Kinatagalan, baka sabihin ng nagpanotaryo sa amin na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumentong pinirmahan niya, kaya po kami ang mahigpit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka nang nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa lang po, Your Honor. Pangalawa, ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inatenan mo? Lahat po inatinan ko. First time lang po akong na-invite last time, Your Honor. Mahirap paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Ms. Paterna. Naunawaan niyo ba ako? Yes, Your Honor, but nagsasabi po ako ng totoo. Well, ibig sabihin niyan, ito pong Lucky South 99, kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging korporasyon. Yan po ay mariin kong tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanina, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. Kaya, sinabi Yes na po, or no lang po, yes or no lang. Kayo po ba ang gumawa ng papeles ng Lucky South 99, kaya ito ay naging korporasyon? hindi po, Your Honor. I categorically deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakaalam? Si Stephanie, na nandito naman po ngayon para klaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabanggit ang pangalan mo. Yes, Mr. Sino Chair. pong gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako po yung nagpirma. Pero kung hinat-notarize po siya na hindi sa office ni na Attorney Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa notarization niya. Alam mo And din after ba, that Miss po. Macarenas, na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation, nakasama ka din doon sa Whirlwind Corporation, at sublessor of Lucky South 99. Yung ba yung tinatanggap Yes, mo? Mr. Chair. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag-suggest nun eh. Well, Mr. Chair, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito upang para po sa pakiusap ni Chairman Dan Fernandez. Chairman. Yes, Mr. Chair, briefly lang kasi meron pa ata magsasalita. Mag-interject lang ako. Stephanie, the same kind of issue no with Ronaline Baterna. You were the president ng Whirlwind, correct? Yes, And Mr. Chair. during the time na ikaw yung president, was there a time that you open account sa any bank? And, Personal po. Personal and the company bank? Wala? Wala po. Ayaw po kasi ni Mr. Wu before. Kasi si Ronaline, umamin na siya na Wala po. nung Kahit una check sinabi niya po. wala din. Then suddenly, nung huli, inamin na Wala niya po. na meron. Actually, yun po yung suggestion ko before, mag-open ng company account. Pero ayaw, siguro walang tiwala sa akin si Mr. So, Wu. wala kang any Wala bank po. that is in connection with, Wala po. with that Personal company? account po. Actually, ngayon wala po akong bank account. You can check po with video in other banks. And your contact for you being there was Cassandra.
Nauna po ako sa kanya, actually. Ah, okay. So, mas nauna ka. Then No, ini- because Cassandra, during that time, was still a 17-year-old girl. And that's the reason why she's not capable yet of being a part of the 17? company. Yes. That's the reason why hindi siya napasama din sa company. Am I right? She's 19 years old, if I'm not mistaken, Mr. Chair. During that time? Kasi wala pa siya sa company nyo, di ba? I think she's born in 2000. That's Pero how many years ka doon 2019. sa company? Roughly 6 months lang po. 6 From months ka lang? June to December of 2019. Were you paid by that Chinese guy to be a front of that company? I was promised share. That's why may iba po kung di ba siya, hindi po siya pwede. And at that time, he asked me to like build a company so that we can work together. And he Okay. promised like a certain amount of Okay, Mr. Chairman, we will be exploring na lang some questions. I think some members would like to ask more, but Madam Ronaldin, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Ipinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo ngayon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako laging nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Medyo So- nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, So at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakali matumba ka dyan. hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po okay. Yes, Okay, that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor, Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes? Yes. So kayo po ang gumagawa. No, Your Honor, on the contract of lease. On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yun. Yes, Your Honor, on the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo na i-prepare nyo yung dokumento na yun? Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa o nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yun? first, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor, who's here, Your Honor. Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor, that's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement, yung si Cassie Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract ng services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cassie Ong na. Cassie Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now, Madam Macarenas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Ha? Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz.
Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag-list muna. So, we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Atty. Medina. So, Sa office totoo niya. lahat yun. Yes po. Ah. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldin, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with Casiong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, yung, parang bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talagang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh, sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh, bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako ng pangalan ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh, Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa ba kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Well, Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. No? At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Mr. Danny Corral, totoo po ba yung kasagutan ni Attorney Roque na siya po ay wala na dun sa First Bataan Holdings na ang kasama po dun ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo, wala na po. Wala na. Opo. Ano po yung usapan ninyo tukol dun sa investment niya ng 95M? Inalis nila yung pangalan nung nagka-problema. Tapos sabi niya, Teka. Inalis po nila yung pangalan nila nung nagka-problema. Ano po yung problema? yung ayaw na ni Myla sa Ayaw ng asawa. Apo. Pwede. So, ngayon, yung lupa na yon na 300 plus, di ba? Opo, opo. Hectares. Opo, Your Honor. Yung Green Mile na ang nagsusolong may-ari. Hindi, kasi sabi ni attorney, ano yun yung, di ba 95 na ilipat yung pangalan sa Green Miles. Pero yung 95, nandun ho yung sa lupa. Nandun Hindi- sa lupa. Pero ang nagmamay-ari na lupa sa dokumento, sino po? Sa ngayon, kami, sa Green Miles po. Sa Green Mile na, di ba? Opo. Yes. Pero wala na yung pangalan ng ni Attorney Roque. Opo, opo. So, may usapan kayo? Opo, sabi niya po, yung, kasi hindi naman ako nagbayad eh. Hindi ko naman binalik yung 95. Yeah, hindi mo nga binalik yung 95. So, Opo. ano ang nangyari doon sa 95? Basta nandun lang sa lupa. Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair.
Attorney Roque, doon po tayo sa bahay doon sa Baguio. Opo. Ang sinabi po nyo noon po doon sa hearing, nakarehistro doon sa isang corporation, PH2, at saka yung Biancham Corporation, na kayo po ang nagmamay-ari, kasama po doon sa incorporation, sa corporation na yun. Tama po, Mr. Tama. Chair. And sinabi mo na hindi ikaw ang may-ari, it's the corporation. Narehistrado po sa pangalan ng korporasyon. Now, when the house was leased, sino po ang pumirma ng lease contract? Si Mrs. ko po ang pumirma ng lease contract because I asked her to sign the lease contract. Siya po ang pumirma, Mrs. po ninyo. On Ano behalf po ang po. posisyon ng Mrs. ninyo doon sa corporation na yun? She only signed on behalf of PH2 Hindi po. po yun ang tanong ko. Ang tanong ko po ano ba ang posisyon ng asawa po ninyo doon sa corporation na yun? Well, sa kontrata po siya naging representative Hindi, ng korporasyon. ano ang posisyon ni Mrs. Roque sa korporasyon na nagmamay-ari nung bahay at lupa? Hindi ko po maalala ngayon kung ano talaga ang designation Mrs. mo niya. siya, hindi mo alam? Well, Mrs. ko po siya, kaya po siya ang pumirma. Hindi nga, pero alam mo na siya ang pumirma. Bakit siya ang pumirma? Kung wala siyang personalidad doon sa korporasyon na nagmamay-ari. Meron po. Well, I guess siya po yung nagmamanage ng property for lease. At, So siya ang signed. nagmamanage Siya ng property for Opo, lease. opo. Pero ano po ang pwesto niya doon sa korporasyon? Parang wala naman po ata siyang na-specify na pwesto, pero i-check ko po sa papeles. Pero wala po ako maalala kung ano po yung talagang position niya. Kung sino po ang nagbabayad ng RPT nung lupa at bahay, Meron po kaming tagabayad po. sino Sa nga? taga Baguio. Sino ang kaninong pera ang binabayad? Galing din po sa amin ang pera. Galing po sa inyo. Galing din po sa amin ang pera. Okay. Now, matanong ko nga, meron po bang business permit yung asawa po ninyo? Well, hindi po siya kumuha kasi Ang tanong, wala pong business wala. permit. Pakisagot lang po yung aking katanungan ng Apo. diretso. Wala po siyang business permit, pero siya ang nagpaparenta nung lupa at bahay. Di po ba? Kakasimula lang po kasi. At yung Apo. asawa po rin ninyo ang listed na kasama sa Homeowners Association nung lugar na yon. Tama po, dahil Therefore, tumira po kami. May I conclude, or is it proper for me to conclude, Attorney Roque, that in paper, the house and lot belongs to the corporation, pero yung beneficial owner, kayo po. Totoo po naman yan. Sinasabi ko naman po talaga yan na may interest po kami dyan sa bahay na yan. Yes Hindi. po. Yung may interest, iba yun dun sa ikaw ang beneficial owner. Totoo Kasi naman po. kayo po ang may control sa lahat. Kasi dun sa mga sagot nyo yung aking katanungan, although the property is registered under the corporation, kayo po ang may control. At yung sino ang may control, siya ang tunay na may-ari ng lupa at bahay. Well, Di po ba? Well, beneficial owner po, totoo naman po yan. O the Yes. ibang registered owner. Totoo po. Totoo. For the last portion, Mr. Chair, may I ask Ronaldin Baterna, pumirma po kayo ng waiver of confidentiality nung last hearing, di po ba? Na pwedeng i-open ninyo, payagan ninyo na mabuksan po yung inyong bank accounts. Yes po, Mr. Chair. Meron pong pagbabago dahil kine-question yung kwan, dahil yung nakalagay po kasi doon sa pinirmahan nyo na waiver of confidentiality, ang nakalagay lang po doon is China current account. Hindi po pwede po yun. Dapat China current account under your name. Kasi under the bank secrecy law, hindi mo naman pwedeng i-waive yung karapatan ng ibang tao. So, binago na aming COMSEC yun. At nakalagay din, dinagdag, all other bank accounts under my name herein referred to as the subject bank accounts. Matanong kita, and you can consult your lawyer. Pwede mo konsultahin yung lawyer mo, nandyan naman yata siya eh. If you are willing to sign the amended waiver of confidentiality. Yes po, Mr. Chair. Thank you. Do you agree, the lawyer of Madam Ronaldin? Para walang question. Yes, Mr. Chair. Thank you. Pirmahan mo na lang ito mamaya, papipirmahan ng COMSEC sa'yo. Okay?
Okay po, Mr. Chair. Thank you, Ms. Chair. That would be all for this day. Thank you, Congressman Acop. Ako may isang tanong lamang ako kay Miss Stephanie Macarenas. Yes, Mr. Chair. Saan ka graduate, Stephanie? College po. Yes. Hindi po ako nag-college. So hindi ka, High school pero po. nakakaintindi ka ng Of mga course. dokumentong pinipirmahan mo. No? Pinapa-explain ko po. Kaya po, kinontak ko po si Atty. Medina kasi if ever na hindi ako maintindihan, kasi for my safety as well. So, pagka meron kang alanganing pipirmahan dokumento, lagi mong kinokontak Yes. si Atty. Medina o si Atty. Medina nagpapapirma sa'yo ng Hindi dokumento? po, ako pong kumukontak. Binabasa mo naman kung ano yung pinipirmahan Binabasa mo. ko po, then pinapa-explain ko. If hindi po kasi siya available, meron po kasi siyang kasamang mga lawyers na if wala siya, sila po yung nag-explain sa akin ng kung ano yung pipirmahan ko or kung ano po yung, minsan po kasi, or madalas, ako po yung magpapagawa ng ano. Hindi ko naman po tinatanggi yun. Okay. Kilala mo ba si Miss Ronilyn Baterna? Hindi po talaga. Pero hindi ko sure kung nakita ko na siya before sa Royal Thai Court. Parang Royal Thai Court. Yung kung saan po yung ano. Kasi before po, nag-ocular, kami sa, pupunta po kami sa Royal Thai. Pero at that time po kasi wala pa yun. Wala pa yung mga buildings. As in, bare pa. Dirty pa siya. So, yun po. May naalala ko, may pinakilala kasi sa akin si Mr. Cruz before na parang sekretary niya sa Royal Thai. Hindi ko po sure kung si Miss May Baterna pinakilala yun. si Mr. Cruz sa'yo Yes. na sekretary niya. Yes, if I'm not mistaken. So, hindi ko po sure if that's her or not. Okay. So, hindi mo personal nakakilala si Miss Baterna? Hindi po. Okay. Sige. Miss Baterna, kilala mo ba si Miss Stephanie Macarenas? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Ayon sa iyo, ang iyong boss ay si Cassandra Leong. Tama? Tama po, Mr. Chair. At ayon naman din sa iyo, sa iyong sinabi, ang boss mo ay si Mr. Wu po. Mr. Wu. Anong relasyon ni Mr. Wu kay Miss Cassandra Leong? Una po kasing hinire ako. Then after, Hindi. Anong relasyon ni translator? Initially, translator po siya, pero nung... Sino ang translator? Si Mr. Si Wu? Catherine po. So si Catherine Si o Catherine. Cassandra Si Leong Cathy. Yes po. ay translator ni Mr. Wu. So, Yes po. kilala mo rin si Cassandra Leong. Yes, of course. Nakakausap mo si Cassandra Leong. Siya Yes. ba ay marunong magtagalog? Oh, of course. Marunong magtagalog? Opo. Siya ba ay sa yung tingin ay Filipino-Chinese o purong Chinese? Sabi niya po kasi, puro daw siyang Chinese. Pero Tapos- marunong siya magtagalog. Fluent po, very fluent. Fluent siya, okay. So, mga ilang beses mo siya nakakausap o nakaharap? Kasama ko po siya sa office. So, araw-araw? Most of the time po. Minsan po kasi umalis sila. Okay. Or umaalis ako. So, okay. Si Ronilyn, ilang beses mong nakaharap, nakausap si Miss Cassandra Leong? Minsan lang po, Mr. Chair. Siguro po sa isang buwan, mga 4 na beses. Depende po. Nakakausap mo Kasi rin siya? hindi po siya araw-araw pumupunta doon, Mr. Chair. Pero nakakausap mo rin siya? Yes po, Mr. Chair. Hindi lamang mas kasindalas nung pagkakataon na nakausap ni Stephanie si Cassandra Leong. Tama po, Mr. Chair. Okay. So, sabi mo, Stephanie, na si Cassandra Leong ay translator Opo. ni Mr. Wu. Diyan ba sa kumpanya nyo maraming Chinese na hindi marunong magtagalog kaya kailangan ng translator? Personal translator po siya ni Mr. Wu. Personal translator. Kaya po magkasama sila sa bahay. Magkasama sa? Bahay. So si Mr. Wu at saka si Cassandra Leong ay magkasama sa bahay. Opo. Personal translator. Opo. Okay. Sige. No other questions for the moment. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Aditya Paraiso, huwag ng paligoy-ligoy pa, ikulong na yan silang lahat. Talagang ang mga attorney ay magagaling, kaya nila ituwid ang mali. Pahayag naman ni Romy Calpito, huwag sanang payagan si Cassandra Ong na mabisite siya ni Roque, kinakabahan na si Roque, lalabas na ang mga kasinungalingan niya.
At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Michael Parpa, Congressman Akop klaro mag-imbestiga, direct to the point, short but sure, si Abante magulo pag nag-imbestiga. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.